Eto na ang hinihintay nating match. Matagal pong hinihintay to ni Senadora Risa Hontiveros, mga ayan! Nauukot. Ayan! Balik tanaw lang po tayo, mga kababayan. No? Dati po, si Kibuloy ipinapatawag dito sa Senado at pati po sa Kongreso. Ang sabi po ng hinayupak na pastor, hindi ako haharap dyan sa Senado. Hindi ako haharap dyan sa Kongreso. Diba? No? Hindi ako haharap dyan. Kasuhan ninyo ako. Doon ko sasagutin lahat ang sinasabi ninyo sa akin. Diba, mga kababayan? So ngayon po, yung gumana na po ulit yung kaso, mga kababayan, ang ginawa po ni Kibuloy, nagtago. Madami pa din itong sinasabi si Kibuloy. Ang sinasabi, mga kababayan, ni Kibuloy, ano po? Sabi ni Kibuloy, yung sa mga kaso ko sa Estados Unidos, yung mga kaso ko sa Amerika, laging pinopospon daw po ng Amerika, mga kababayan. Yung pala mamukat-mukat natin, ang totoong balita, sila po ang nagpo-postpone doon sa kanilang kaso, doon sa kanilang mga hearing. Bakit ho? Sabi ng mga abogado niya, mahirap pong idepensa. Napakadami po kasi ng ikinaso kay Kibuloy. Kaya naman po, ang pastor, ayan, umuwi ng Pilipinas. At dito na nagtago. Hinahanap po ng FBI, mga kababayan. Nagtatago sa Pilipinas. So ngayon po, mga bossing, sa tagal-tagal ng panahon ng pag-iintay ng Senadora ng Pilipinas na si Risa Hontiveros, mukhang malapit na po silang magkaharap, mga kababayan. No? Kasi may mga parinig yata si Kibuloy dito. Keso daw po wag nang kung wag nang yung sa asawa-asawa. Hindi ko na ho nilaliman yun, alam nyo naman po. Mukhang chismoso din niya si Kibuloy. Ang maganda ho, pag-uusapan nila kung paano idedepensa ni Kibuloy ang kanyang sarili, no? Doon sa mga reklamo sa kanya. Pakinggan po natin si Senadora Risa Hontiveros, mga kababayan. Itatakda po namin hanggat maaga ang susunod na pagdinig na finally haharap na si Apollo Kibuloy. Ayan. Madaming manonood. Gusto niyo po ba i-live natin dito, mga kababayan? Yung paghaharap ni Senadora Risa Hontiveros at bulaang propeta at ang anak ng Diyos na muntik ng matunton sa ilalim ng lupa. Ila-live po natin yan dito sa ating channel, mga kababayan. Nandiyan po si Jordan G para i-live sa atin, mga bossing. Hindi. Mas maganda pag naka-live, kumbaga, kukomentuhan din natin. No? Tapos maganda, madaming mga DDS ang papasok. Madaming mga uto-uto ni Kibuloy ang papasok. Yun. Di ba? Huwag nyo silang sisipain, no? Sabi ni Eleuterio Eli, kahit isang choir lang ni Kibuloy na taga-Russia, basta maganda, okay na yun sa akin. Sabi ni John Paul, yes, i-live natin yan. Ila-live po talaga natin yan. Silent Thinker, Mark Ramos, nahuli sina Alice Go at Kibuloy. Hindi pa tapos ang malaking pasabog sa bayan na nakikita ko. May exciting part. Ikaw, Silent Thinker, nakita mo din, ha? Yung picture, papunta na. Alice Go. Tapos, sa ilalim is, ano ba yun? Papunta na. Alice Go yung picture. Tapos sa ilalim, na tayo, Kibuloy. Sa exciting part. Hulaan nyo po kung sino yung picture doon sa exciting part, mga kababayan. Nakita ko lang yan, kumakalat sa internet yan Sino yung nandoon sa picture no exciting part, mga kababayan? Hulaan nyo dyan sa comment section. Tuloy.
Once matakda namin yung petsa ng susunod na pagdinig kay Apollo Kibuloy dito sa Senado, susulat na ako sa nauukol na korte para masigurong andito rin siya bilang pagsunod din sa standing warrant ng Senado para sa kanya. Ang haba, ang tagal nung warrant na yun, mga kababayan. Sabi ni Linda de la Vega, yung exciting part, si Digong. Nako po. Mukhang ICC ang kakana kay dating Pangulong Duterte, mga kababayan. Hindi lang pinapahalata, ng dating Pangulo. Pero siyempre, mapapaisip ka din dyan Mapapaisip ka din Hindi lang halata si dating Pangulong Duterte na kinakabahan, mga bossing, na kagaya ni Bato de la Rosa. Konting mabanggit mo kay de la Rosa, yung mga letrang I, C, nagrarant na po yan. Nagwawala na ho yan. Pilit nga nagtatanggol ang kanyang sarili. Pwede naman ho siyang pumunta dun muna sa Kongreso. Yun ho ang unahin niya na ipagtanggol ang kanyang sarili bago pumunta nang magtatanggol siya doon sa ICC. Marami kaming itatanong kay Apollo Kibuloy kung bakit talaga niya ginawa ang lahat ng ito at paano isinet up na yung mga taong ni-recruit niya bilang mga nananampalataya sa kanya at sa kanyang kingdom ay sa halip inabuso niya sa iba't ibang paraan. Grabe si Kibuloy. Mga kababayan. Sabi pa pag kulang ang tithes mo kahit 10 piso, consider dyan as magnanakaw ka. Biruin mo, hindi. 10 piso, hirap na hirap pakawalan ni Kibuloy, Mga kababayan, paano naman? Ganito ka. Kung yun yung sweldo mo, kaso talagang meron kang babayaran na malaki. Importante, may babayaran kang ospital para sa pagpapagamot. Kaya hindi ka makakapagbigay ng tithes. Yari na. Magnanakaw ka na nun para kay Kibuloy. Di ho ba? Piso, 10 piso. Hindi pa lalagpasin ni Kibuloy yan. Yung mga babae, pati yung mga menor de edad, pati yung ibang mga miyembro ng kingdom na mga lalaki pero pinagmalupitan din niya, yung mga pinilit niyang maglimos para pala sustentuhan lang yung kanyang marangyang. Hindi. Sir Victor, ganito daw po yan. Pag babae, choir. Pag babae, pastoral po, pag maganda. Sa pastoral daw po. Pag mga lalaki daw po, tinda ng otap. Bakit yung mga DDS hindi kayo pumunta o sumapi doon kay Kibuloy? Kasi paulit-ulit naman kayo reklamo sa bigas. Wala ba yung 20 pesos na bigas? Paulit-ulit halatang hindi kayo nakakakain ng kanin. Di ba? Pag lumagpas ng 20 pesos yung bigas, hindi na kayo lalamon ng kanin. Kung sumasama kayo kay Kibuloy, magtinda kayo ng otap doon. Di ba? Makakabili kayo kahit yung 50 pesos na bigas. Wala. Ang ginagawa nyo, pinapatulan nyo yung comment section. Mag-comment. Ang mag-comment dito, ganito ang sweldo. Piso kada comment. Tinatsagaan nyo yan. Di ba? Iko-comment? Pagka piso, kapag ang comment mo, kaya mo lang i-comment, bangag ka, piso lang yan. Di ba? Pagka sumasabay ka doon sa talakayan, 10 piso kada comment. Nakikita ko mga kababayan. Yung mga, yung mga DDS na nandiyan sa comment section. Puro bangag lang po ang kino-comment. Piso. Puro ganun lang sinatagaan nyo. Kung sumasama kayo doon sa OTAP revolution ni Kibuloy, di sana may kita kayo doon. Sasabihin nyo lang po, bili na po kayo ng OTAP namin para makapag-aral po kami. Ganun. Simpleng-simple lang. Kayang-kaya nyong kabisaduhin yun. Pamumuhay, yung mga effectively human trafficking niya sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas at pati sa ibang mga bansa para ituloy din yung kanyang mga illegal activities. Ayan, mukhang madaming pag-uusapan mga bossing,
Mukhang madaming pag-uusapan yung pastor na nakakulong o yung anak ng Diyos na nakakulong pagdating po sa Senado, mga kababayan.